Ngayon, hindi ko alam yan, ha? Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Si E.S. Bersamin, I'm pretty sure he knows what's the truth and what's not, no? Pero ang kiniklaim ni Saldico is that the BBM, the Office of the President, is getting 100 billion insertion year after year after year. 2023, 2024, 2025. Okay? According dun sa ating ibong matalinhaga, ang sinasabi is that for 2023 and 2024, nakakuha ng 200 billion si Bongbong Marcos, ang Office of the President. And for E.S. Bersamin, ang allocation daw sa kanya is 5.925 billion pesos. Si Adrian Bersamin nakakuha ng 1 billion pesos. For 2025, another 100 billion pesos ang ipina-insert ni Bongbong Marcos kay Saldico sa GAA. Okay? Ngayon, itong 100 billion na to, binigyan ni Saldico ng mga pangalan at page number yung bawat project na yun for fiscal year 2025. Na kung saan at this point, wala pang umaamin na congressman or wala pang umaamin na wala pang umaamin na congressman, wala pang umaamin na senador na sila ang nag-sponsor ng mga project na yun. So ibig sabihin, insertion nga ni Bongbong yan. Kay Bongbong nga galing yan. So yun, so nakita niyo yung sitwasyon. Apo sa kapatid yung Adrian. Okay. Okay. Madali lang laruin ang irrigation, pipes lang or open canals. 74 billion yung budget sa irrigation. Masyadong maliit kubra ni Auntie Claire para mapabilang sa listahan. Kawawa naman ko totoo. Masyadong malaki ang hatian, tapos payroll salary lang siya sa todo effort niya sa club. Alam ko, Miss Joey, may interview si Manong George, sinabing may niligay na pondo sa COMELEC na hindi naman nila hinihingi. Yan din ba yun? No, different pa to. Different pa to. Ngayon, hindi ko alam yan, ha? Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Si E.S. Bersamin, I'm pretty sure he knows what's the truth and what's not, no? Pero ang kiniklaim ni Saldico is that the BBM, the Office of the President, is getting 100 billion insertion year after year after year. 2023, 2024, 2025. Okay? According dun sa ating ibong matalinhaga, ang sinasabi is that for 2023 and 2024, nakakuha ng 200 billion si Bongbong Marcos, ang Office of the President. And for E.S. Bersamin, ang allocation daw sa kanya is 5.925 billion pesos. Si Adrian Bersamin nakakuha ng 1 billion pesos. For 2025, another 100 billion pesos ang ipina-insert ni Bongbong Marcos kay Saldico sa GAA. Okay? Ngayon, itong 100 billion na to, binigyan ni Saldico ng mga pangalan at page number yung bawat project na yun for fiscal year 2025. Na kung saan at this point, wala pang umaamin na congressman or wala pang umaamin na wala pang umaamin na congressman, wala pang umaamin na senador na sila ang nag-sponsor ng mga project na yun. So ibig sabihin, insertion nga ni Bongbong yan. Kay Bongbong nga galing yan. Diba? Ayun. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Ayan. I would also like to address yung sinasabi nila na of course, na-mention ka na to even before. Bakit daw hindi pa ipinasok ni Bongbong Marcos yung kanyang 100 billion worth of insertion sa NEP? Okay? Bakit naman niya ipapasok sa NEP? May deliberation yun, may minutes yun. Paano niya mananakaw yun? Diba? Paano niya mananakaw yun? Diba? Ayun. Swing Jervin, nagamit na sa akin yung Tado. Isip ka ng something else. Tado ang ingay, kala ko patay ka na, sabi ni Swing Jervin. Isip ka ng something else, isip ka ng mas creative na na pangdadaot. Ayan, Miss Joey, may chance ba na makapanayam mo si Saldico? Hindi ko alam. Pero tatanungin ko. Hindi ko alam. Pero sige nga, tingnan natin. Baka naman pwede. Joey, mas nakaka-excite ang barda ni Sen Aimee. Reveal kung reveal. I don't know lang kung papahuli to ni Remulla.
Hindi ko alam. Ayun, sa totoo lang, kanina nga, no, teka, mag-e-end live na ako. Mag-e-end live na ako. Pero, na-mention ko rin to kanina dun sa live ni Alvin, na ano ko rin. Kasi sa totoo lang, come to think of it, I really feel, I really feel bad for Senator Amy Marcos. Alam mo yun, come to think of it, si Senator Amy Marcos, ang isang politiko na kahit anong gawin niya, it is always never enough. Sa totoo lang, pinag-usapan namin ni Alvin, alam mo kawawa si Senator Amy, no? Kasi ano siya, ang tawag dito, she is in a situation na na hindi naman parehas no sa ibang mga politician. Well, number one, Marcos siya, so meron siyang bagahe, 'di ba? Pagkatapos, siya yung Marcos na never magiging option para maging presidente. Kasi ayaw ng tatay niya eh. Ang tatay niya sinasabi talaga, magpe-presidente, hindi ikaw, si Bongbong ang magpe-presidente, ganyan-ganyan. Yun yung lagi sinasabi. So kumbaga parang castrated na yung dreams niya and ambitions kasi parang alam na hindi siya talaga hindi siya pwedeng mag-ambisyon. Alam mo yon? Hindi siya pwedeng mag-ambisyon. Nagsisimula pa lang siya, clip na yung kanyang pakpak. Hindi talaga siya makakalipad ng bongga-bongga. Ganon. And yeah, Senator Amy Marcos is always one mistake away from, one inconsistency. She is always one inconsistency away from condemnation. Ganon. Kasi Senator Amy was able to forge friendship with PRRD, pero hindi ibig sabihin nun na yung entire Duterte support base love her. Maraming ang galit sa kanya, di ba? Ngayon, sa side ng mga loyalista, dahil maka-Duterte siya, nagagalit sa kanya. Sa side ng mga Duterte, dahil na Marcos siya, nagagalit sa kanya. So ngayon, whatever she does, laging parang, totoo ba yung H's lang yan? Ay, naku, Marcos yan, huwag pagkakatiwalaan yan. Yung baggage ng kanyang apelido, and at the same time, yung trust ng mga tao cannot be given to her, cannot be afforded to her in the same manner na kagaya ng ibang mga Duterte-aligned politician. Like for example, Robin Padilla is really, kumbaga parang undoubtedly loyal, di ba? Of course, Robin Padilla is a neophyte senator. Pero yung tiwala ng mga tao kay Robin Padilla, whether marami siyang output or wala, would still be there, 'di ba? Senator Bongo, Senator Bato, 'di ba? I am not saying na kumbaga parang kumpara itong mga Duterte aligned senators na to, mas madali yung buhay nila kaysa kay Senator Amy. Kasi sila magpakita lang sila ng konting act of loyalty. Supported na sila talaga agad ng mga tao. 'Di ba? Supported na talaga sila agad ng mga tao. Pero si Senator Amy, marami siyang tangible acts of loyalty. Pero hindi pa rin siya ano-ano ng mga tao na parang, totoo ba yun? Sincere ba yun? Ganyan-ganyan. Mga ganong etchos. Okay. Si Alan Peter Cayetano nga eh. Di ba missing in action si Alan Peter Cayetano? For the longest time. Di ba naman nagtatanong sa akin Miss Joey, di ba DDS yun si Alan Peter Cayetano? Nasaan na siya? Nung kasalukuyang binibira si Inday sa confidential funds. Nagsalita ba si Alan Peter doon? Hindi siya nagsasalita. Diba? Pero nung impeachment ni Inday, noong in-archive yung impeachment complaint kay Inday, nagsalita si Alan Peter. Biglang, wow, appreciated siya ulit ng lahat. Diba? Sobrang appreciated siya ulit ng lahat. And that's all he did. Nag-speech lang siya. Diba? Nag-speech lang siya. Si Senator Amy, ang dami niyang mga acts that are actually actions of loyalty. Pinag-investigate niya yung People's Initiative. 'Di ba? At yun talaga nabisto yun. Napigilan yung People's Initiative, hindi nangyari yung People's Initiative. And that is something that PRRD doesn't want also. 'Di ba? Aside from that, yung kidnapping ni PRRD, 'di ba? Of course, Amy Marcos is not perfect, no? Just like any other senator. Huwag muna kayong yung parang yung sobrang high standard na para kayong merong gold standard diyan, wala namang gold standard sa Senate. 'Di ba? Ang sinasabi ko dito is that sa part ni Senator Amy, no matter what she does, she is always going to fall short sa trust ng mga tao. Lagi siyang pinagdududahan. Kaibigan niya si Inday, in-endorse siya ni Inday. Alam mo yun, people still cannot trust her. Diba? People still cannot trust her. Ganyan. Ngayon, dapat maging proud si BBM sa pagkakaroon ng Ate Amy. Actually, sa totoo lang, how I wish we all have ate like Senator Amy. How I wish we all have ate like Senator Amy. Who's not going to outshine the brother. Kasi she allowed her brother to shine on his own eh. Diba? Sinuportahan niya, kahit visit siya, sinuportahan niya, naging presidente and everything, ganyan-ganyan.
Diba? Ginaid niya ngayon, kinaguide niya ngayon. Guys, tapusin ko na ito. Mga 10 minutes, 20, 15, sorry. Lumabas. Be. Ayun. So ngayon, diba? So parang ang hirap, sobrang hirap talaga ng posisyon niya. No one is going to trust her 100% because of the predicament that she is in. But be that as it may, she was able to to stay afloat kahit ng 2025 election, kung di ka na siyang, she barely won the election, 'di ba? Pero at least kahit paano, she still managed to win. 'Di ba? So ibig sabihin talaga yung bakla malakas din talaga dumiskarte. May rin talaga, may kumbaga marami pa rin nakakakita sa kanya na valuable political figure. So she still won the she still won the election in 2025. But sabi ko nga, parang ang hirap ng lagay ni Senator Amy kasi ang taas ng expectation sa kanya eh. Biruin mo, para paniwalaan siya ng mga tao, kailangan niyang itakwil yung pamilya niya. Diba? Kailangan niya itakwil yung pamilya niya. Meron bang ganong standard doon sa ibang mga politiko? Diba? Walang ganon sa ibang politiko eh. Walang ganong klaseng requirement. Sabi ko, ang tindi rin ito ng ginawa ni Senator Amy. And nung umakyat siya sa INC at nag-speech siya sa INC, she actually was very, very vulnerable. She was very, very vulnerable. And she was there not as a politician. She was there as an ate and a daughter. Ganon. So sabi ko, grabe rin talaga itong tapang ni Senator Amy. Ano talaga, hands down talaga, at naawa ko sa kanya. Kasi in order for her to be believed by anyone, she even have to walk away from power. Alam mo yun? Kasi sabi na yun, art of war lang to, ineme, box, walang war. Walang art of war doon. Kasi nga, ginive up niya lahat eh. Ang sabi nga niya, umuwi tayo, alagaan kita. Diba? Umuwi tayo, alagaan kita. She is willing to walk away from power. To be honest, ako, I want Senator Amy to, to do what she did. Pero sa totoo lang, hindi ko ina-expect na gagawin niya. Hindi ko ina-expect na gagawin talaga yun ni Senator Amy. Ang ina-expect ko, alam mo yung parang pabebe pa rin, yung parang, sige, sasabihin ko, drug addict yung kapatid ko, sasabihin ko, visit ka, kawawa na ang Pilipinas. Pero yung, hindi ko ina-expect na merong punch. Kasi parang, iniisip ko, gagawin niya yon pero for compliance purposes lang. Alam mo yon? So that, yung pwesto niya, para maging still winnable senator or whatever, andun lang siya. Hindi siya mananalo, pero hindi siya magiging ultimately loved by the people. Ganon. Diba? So parang I felt, sabi ko, alam mo yung ginawa ni Senator Amy dun sa INC, that is greatness. That is greatness. Ang dinademand ko nga lang kay Senator Amy is to be reasonable. Diba? Sige, tawagin mo na yan, pag-resignin mo na yung kapatid mo kahit malasando. Diba? At least kahit papano, makakatulong pa rin naman yan kahit papano. And to be reasonable, if you are a politician and you are a reasonable person, bakit mo gagawin yung ginawa ni Amy sa INC nung isang araw? Hindi mo gagawin yun. Kasi kung reasonable ka, dun ka lang sa winnable ka, okay? Winnable ka, and then you exhaust all possible privileges that you can get out of the remaining time that your brother is the president. Diba? That the brother is president. Yun ang gagawin ng isang reasonable politician. Di ba kasi ang politician, ang isip niyan, parang kang Lito Lapid. Di ba bakit ka makikipag-away sa Senado? Pwede naman tahimik ka lang, tapos mananalo ka pa rin sa eleksyon. Di ba? And she gave everything away that night. She laid down everything and give everything she have. Dahil, after that, awayin ka ng pamilya mo. Diba? Awayin ka ng bonggang-bongga ng pamilya mo. And they are going to double down on you. Hahabulin ka nila, kakawawain ka nila. Paano yung anak mo na barkada ni paano yung anak mo na barkada ni Sandro? 'Di ba? She might also hate you for that. He might hate Amy for that also. 'Di ba? I don't think it's greatness, it is more of an ultimate sacrifice. Well, you cannot, when you sacrifice, especially for this one, 'di ba? Not everyone can really do that, walk away from power. Not everyone can do that. I think that's greatness. And hindi ako nag-expect ng greatness from Senator Amy. Hindi ako nag-expect ng greatness sa kanya, to be honest.
I expect Senator Amy to be a politician. And it was not, I wasn't really expecting that she is going to take that route of sacrifice. And that sacrifice for me is greatness. Diba? Ayun. O ngayon, anong nangyayari after sabihin nyo ni Amy? Is it enough para patanggal yung kapatid niya? Is it? But she is actually already out in the open. She is a free target, maybe by the Americans, maybe by the her family herself, di ba? Target na siya, i-double down na yung atake sa kanya niyan for sure. Di ba? That is obligation, not greatness. No one's obligated to sacrifice for you, Mr. Cloud. No one's obligated to sacrifice for you. Hindi kailangan magsakripisyo ng kahit sinong tao para sa inyo. Ayun. So sa akin kasi, for me, no, yung ganong klase na, ganong klaseng line of thinking, well, I haven't said, I haven't said this story. Pero kasi, before nangyari ito, hindi ko na lang sasabihin yung context, Hindi ko na lang sasabihin yung context. Pero, meron kasing nasabi si VP, hindi to involve si Amy, hindi involve si Senator Amy dito, ganyan. Parang, it was really more of a policy decision, alam mo yon. It was really more of a mindset na parang nauwi sa si VP is going to do everything for the country, even if she has to sacrifice her own, her own family. And for me, that's greatness. Yung mga ganong klaseng leader who can think of their country, kasi ganyan si PRRD who can think of their own country first, na iisipin nila yung loyalty nila to the country bago yung loyalty nila for the family. Kaya nung sinabi yun ni Senator Amy, naintindihan ko na kung bakit sila magkaibigan ni Inday. Ganon. Gets nila yung isa't isa dun sa part na yun. Yung they take seriously yung loyalty to God, loyalty to country, loyalty to family, loyalty to self, and to other groups. Ayun. No choice siya, madadamay siya sa kapatid niya. Dinamay na nga niya. Kaya nga pati siya, willing siyang mag-walk away sa power. At yung pag-walk away niya, damay na nga siya. At wala naman siya makukuha doon. Ano makukuha niya pag nag-walk away siya sa power? Anong makukuha niya pagka, di ba? Para saan pa? Ayun. Kasi, kunwari, ito. Sabihin din kasi, tawag dito, Amy Marcos is 71 years old. 71 years old si Amy. So ngayon, si Amy is going to be a senator until 2031. Diba? 2031. So ibig sabihin, set na si Amy ngayon. So hindi kailangan ni Amy na magpabango sa kahit sino sa inyo kasi pagdating ng 2031, hindi na siya eligible for re-election. Diba? So kung kunwari ngayon, yung ginawa niya sa INC, magpapabida siya. Bakit? 71 na si Amy. Yeah, 70 na yan si Amy. 70, 71, parang ganun. Majonda na siya. Majonda na si Amy. Majonda na si Amy. So ngayon, pag natapos yung term niya as a senator, 76 years old na siya. So ngayon, kung sasabihin niya, hindi, wala na kasi, meron pa kasing ambisyon yan or whatsoever. At 76 years old, unless she's going to live as long as Enrile. Meron pa siyang 25 years. Diba? Para magpolitika-politika. But even Enrile, nag-retire na siya sa politics nung nung early 90s niya diba? Wala na siyang, ano pa, yung 2025 election, senador siya hanggang 6 years yun.
After nito, na senador siya, bababa siya, 76 years old. What is she going to run for? Another senatorial? Hindi siya po pwedeng tumakbo as a senator. Barred na siya for running. 'Di ba? Barred na siya for running. Ngayon, is she going to run as a vice president or president 2031? Hindi naman yun, wala na midterm election yun. Or unless sa 2028, meron siyang ambisyon. 'Di ba? 70 pa lang daw si Sen Aimee. Yeah, miski na majonda na siya, 'di ba? Majonda na siya. Ayun. So parang sa akin kasi, yung mga tao, yung qualify ko lang yung sinasabi ko, no, na parang masyado, baka sabihin niyo masyado naman gina-glorify si Sen Aimee, but she deserves it. She deserves it. Sa totoo lang. She deserves to be... Naawa lang rin ako sa totoo lang. Kasi, tangina rin to nung tong babaeng to, grabe rin yung pinagdaanan nito sa politics in such a way that you were never taken seriously as an ally. Kasi nga parang, Marcos, ganyan-ganyan. Diba? But if you're going to look at the loyalty acts of Senator Aimee, lahat ng ginawa niya na align doon sa politika ni PRRD. And pagtabihin mo yung ibang mga political figure na Duterte align, kung ano yung ginawa nilang loyalty acts, sino yung mas maraming points? Pero sino yung hindi niya pinagkakatiwalaan? Si Aimee pa rin. Diba? She has to work 4 times as hard as other politicians just to get your approval. And no other politician is put in that kind of situation except her. Diba? So kaya for me, when she did something like this, because your standard is so high. Para makuha ni Senator Aimee ang approval from you, grabe yung standard na sinet ng taong bayan sa kanya. Diba? Well, and hindi siya nag-pity party doon. Parang tangina dugas, bakit ang ganyan? Hindi siya nag-pity party doon. Lumaban siya. Di ba? Lumaban siya. She did what is expected and beyond. Ganon. Ayun. What did she call for? All Aimee did is to tell the story of her hesitance and be in her shoes. Pinapagresign niya na nga yung kapatid niya. Ano ba? Pinapagresign niya yung kapatid niya. Pinapauwi na nga niya. Tama na. Uwi na nga lang daw sila. I-rehab niya yung kapatid niya. Sasamahan niya yung kapatid niya. Focus sila sa health ni Bongbong. Tapos, alis na sila. Tama na. Ayun. Sabi ni Win, sorry pero nandun pa rin ako sa hindi ako fully nagtitiwala sa kanya. Well, it's up to you, no? Pero you have to recognize the facts. Sabi ko nga, ano yung mga loyalty actions ni Senator Aimee kumpara dun sa mga loyalty acts ng ibang mga senador na pinagkakatiwalaan mo? Sino mas maraming action ng loyalty? Sino mas maraming action ng loyalty? Galit ka kasi Marcos. Okay, but that's just name. It doesn't translate into action. Diba? Yun lang yung standard mo kasi Marcos pa rin siya. O hindi ka nag-iisip. Diba? Sino yung may pinakamaraming ginawa na political moves na aligned sa Duterte kind of politics? Aimee ba to? Aimee Bongo? Aimee Alan Peter Cayetano? Aimee Senator Robin Padilla? Kahit nga si Robin Padilla, bilib siya kay Senator Aimee eh. You compare. And then at the end of the day, I'm telling you, it's Aimee. Kaya nga hindi ko matrash si Aimee ng bonggang-bongga nun. Kaya nga hindi ko kayo masamaan sa pagkagalit kay Aimee nun eh. Kasi nga, ganun ako tumingin ng politics, tinitingnan ko yung result. Tinitingnan ko yung result. Diba? So ngayon, pagtabihin nyo yung mga aligned na Duterte politician kay Aimee. Bilangin ninyo yung mga loyalty acts. And at the end of the day, tanungin nyo ang sarili ninyo, so bakit hindi mo pinagkakatiwalaan si Aimee? Bakit hindi mo siya ma-approve? Pero ma-approve mo yung mga tao na hindi naman todo bigay dun sa kanilang mga loyalty acts. Politics of result. I'm so sorry. That's what I'm telling you all. Politics of result is foolproof. Sa totoo lang, si Aimee, isang mali lang yan ni Aimee, makakondemn na yan eh. At sinasabi ko rin yun, even in the past. Aimee Marcos is one inconsistency. It's not even a mistake, ha? Just inconsistency. One inconsistency away from condemnation
from the Duterte supporters. Actually, marami ng Duterte supporters na galit pa rin sa kanya eh. Ayun. So at the end of the day, I am not going to decide my politics. Kasi Marcos pa rin siya yung mga ganon. Oo, Marcos pa rin yan. Hindi naman natin inaano yun eh. Pero at the same time, ito kasi may utak to. At ito, may resulta ang mga trabaho nito. At ito, yung politics nito, align talaga kay PRRD. Diba? Ayun. Oh, ito, dagang barat. Oh, what are the acts of loyalty that you can tell us? Na mas higit dun sa acts of loyalty na ginawa ni Amy. I'm very willing to listen. I'm very willing to listen. Kasi yung PI na yan, isa yan sa mga kinall out ni PRRD. Itigil nyo yung People's Initiative na yan. Who acted? Who fought against PI? It was Senator Amy. Yan yung nag-start yung kaguluhan eh. Diba? Amy went to The Hague, diba? Yes. Amy ran an investigation for the kidnapping of PRRD. You can criticize kung kontento kayo doon, hindi kayo kontento doon. But what did other senators do? Kumpara doon sa ginawa niya. Senator Amy also made sure that the impeachment of Inday Sara is going to be archived. Bumoto rin naman siya. Well, lahat naman sila dyan, to be fair. Ayun. So ngayon, yung acts of loyalty ng ibang mga senators, can you please tell me, and they are loyal, no? I'm not questioning their loyalty, ha? They are loyal. I am just saying that, ano yung positive act in order to show their loyalty? Diba? Amy spoke for VP during the CF issue. Correct. Amy told everyone, Duterte ako. Duterte ako. Hindi ko iiwan ang Pangulong Duterte nung time na magulong-magulo na, nung time na iniipit-ipit na. Hindi ko nga maintindihan kung ba't ginagaya si Inday Sara. Hindi ko nga yung mga ganon. Diba? Actually, she spoke about it consistently. Consistent siya dun sa part na yun. Hindi lang talaga siya pinaniniwalaan. Hindi lang talaga siya pinaniniwalaan kasi nga Marcos. Diba? Joey, may tanong ako, ano say mo sa Farmally scandal? Sangkot ba si PRRD sa nangyaring anomalya? Narrative kasi yan ng mga kakamping sa thread, wala akong mairibat. Eh di ba na-dismiss na yung Farmally case? Na-dismiss na sa Sandigan Bayan, parang last week yata. Ayun. So ngayon, ang malas ni Amy, nandun siya sa posisyon na tagasalo talaga siya ng kalat ng pamilya nila. And that really hurts, that really hurt her politically. Ayun. So, ayun lang. So, yun lang rin yung muni-muni ko. Diba parang malas nito ni Senator Amy, no? But, ang ano doon, ang redemption niya kasi doon, hindi siya nagpabebe. Lumaban siya. Hindi siya nagpabebe na mahirap yung kalagayan niya, na parang, lagi akong ganito, lagi akong apila. I have to work, 4 times as hard than anyone else to seek approval from non-loyalist supporters. Diba? Yung mga Duterte supporters, she has to work 4 times as hard just to get your approval. Umamin kayo, galit na kayo dyan sa kanya eh. Diba? And that is not present sa ibang mga Duterte-aligned politician. Eh, yung iba nga eh, diba? Yung ibang mga politician dyan, wala namang ginawa to show the loyalty for PRRD. Salita-salita lang. Pero tiwala kayo. Tiwala kayo, diba? Diyos ko, ayan. Okay, so yun lang yun. I'm just telling you how it is. Diba? Ma'am Joey, gaya na sinabi ni Sen Amy, tagalini siya ng dumi ng kapatid niya. Kaya lahat ng ginawa at gagawin pa niya ay bahagi rin ng pagiging ate niya. Kaso paano natin mapapanagot si Bangag? Well, yun nga eh. Diba? All of you are asking, all of us were asking. Amy, do this. Amy, do this. Call out your brother. And I've been asking all of you. Ang dapat na tinatanong ninyo, pag ginawa yan ni Amy Marcos, ano gagawin nyo? Sabi ni Joyce Mori, I never hated Amy. I can see her goodness and sincerity toward the Philippines and the Filipino people, despite others despising her simply because she's a Marcos. Ako rin, hindi ko talaga siya hate eh. Hindi ako fully trusted, pero never ko siyang naging hate. But Senator Amy has always been very, very nice to me. Sa totoo lang. Sa totoo lang.
nung dinedemanda kami, pinapatawag kami sa HOR, nung nakaka-receive na ako ng mga demanda, si Amy, at least yung team ni Senator Amy, no, yung camp ni Senator Amy, ang first na nag-reach out sa akin to offer legal assistance, which I refused. Which I refused. So, mabait talaga siya sa akin. And hindi sila hindi kunwari parang at dito hindi naman well, yung iba tingin nila parang super super tanggol ko sa Senator Amy, pero hindi ako fully sa kanya. Sabi ko nga I expect her to be a politician. I did not expect her to be human, to be an ate nung sa INC stage. Hindi ko talaga ina-expect yun. Ganon. Kasi I expect that she's going to be a politician. She is a politician and a very good politician. Diba? So hindi ko ina-expect talaga na magpapakatao siya dun sa stage ng INC. Be that as it may, even if, kumbaga parang hindi naman ako para talaga sobrang super support sa kanya, na agree ako sa lahat ng sinasabi niya and things like that. Ganon. But her team actually reached out to me and asked me if I needed a lawyer. Kung kailangan ko ng tulong, assistance dun sa mga kasong kinakaharap ko. I politely refuse. I chose my own lawyer. I pay my own lawyer out of my own pocket. At hindi ako nagpa-sponsor sa kahit kanino para doon. Ayun. So, yun. Yun lang. Natuwa lang ako doon. I think you should know na, kasi mga nagsasabi dyan na masamang tao, ganyan, MM. Actually, hindi. Mabait siya. Wala siyang pinakita hindi maganda sa akin. Kahit yung binabardagol ko siya minsan, hindi sila yung parang, uy, Joey, kung ba natin sa Amy, mga ganun. Hindi sila ganun. In fact, may time no na binabardagol ko si Senator Amy, meron siyang parang isang staff na akala nila, ay, galit na pala si Joey kay Amy. Ganun. Akala nila ganun. Parang, di ba galit, di ba anti-Amy yan si Joey? Ganyan. Ayun. Hindi sila ganun. Hindi sila yung parang So, I felt really good. I felt na, they believe in what I do. They respect what I do. Ganun. So, yun. Sabi ni Edward Kersley, may two things please answer. Senator Amy knew all along na adik ang family Bongbong Marcos. Bakit niya pinatakbo pa ito? Edward Kersley, I would just like to ask, did you listen to the speech, the entire speech of Amy Marcos? Bakit niya pinatakbo ito na presidente, naggaling talo naman? VP 2016, di ba dapat hindi niya pinilit si VP na mag-VP instead? Mag-presidente ka, Sara. Si Bongbong ang VP ulit, di ba yun sana? Kaso Amy pushes all the way to come back in power. Si Inday Sara ang nagsabi na ayaw niya ng presidente, na VP ang gusto niya. Ayun. Sinabi na ni Presidente Digong na may tumakbo pagka-president na nag-cocaine. Bakit kasi puro bahagi si Tatay Digong? Kung pinangalanan niya na sana si BBM yon, naligtas pa. Sabi ni Edward Kersley. Because PRRD is not a dictator. Ang sinabi ni PRRD, bahala kayo. Kung ganyan ang desisyon ng tao, bahala kayo dyan. Basta sinabi ko lang, well, nasa huli ang pagsisisi, hindi tayo nakinig kay PRRD, kasi hindi siya diktador eh. Hindi siya diktador eh. Pagka pinilit niya kayong lahat, sasabihin niyo, diktador siya. Diba? Ngayon yung first question mo, sabi, knew all along adik, kinemi. Oo nga, alam nga niya adik, kaya nga sinabi niya eh. Diba? Kaya nga sinabi niya eh. At naniniwala siya, every time sinasabi ng kapatid niya na hindi na siya magdadrugs, naniniwala siya. Hindi ko gets ko bakit ngayon lang. Bakit ngayon lang? Naniniwala ka nga. Kasi nga mahal mo yung kapatid mo. Pag sinabi ng kapatid mo na magbabago na siya, di maniniwala ka na nagbago na. Diba? Ganun lang. Ayun. Ganun talaga eh. Ganun ka sa pamilya mo eh. Miss Joey, hindi pa na-dismiss formally. Winidraw lang ni Boying. I-refile. Okay. Hindi pa pala. Okay. Sorry. Kasi parang nabasa ko na, yun nga eh, akala ko na-dismiss. Withdraw lang pala. Ayan. Reason why you refuse? I just don't want to accept money for my, for my legal needs. Ganon, nagbayad ako ng sarili ko out of my own pocket. Ayun. Kumikita naman ako dito sa YouTube eh. May pambayad naman ako ng abogado kasi nakikinig naman kayo sa akin. Nanonood naman kayo ng live ko, ganyan. So, diba? Parang feeling ko, di ko naman kailangan pa-sponsor yun kahit kanino. Diba? Of course, some really good friends also offered help. Marami rin ako mga kaibigan na nag-extend talaga ng help. Hindi ko rin tinanggap hindi ko rin tinanggap yung mga offer nila. Pero yung iba, of course, yan. Yung kunwari, pagka nag-gcash kayo sa akin, nag-send kayo ng stickers, ng stars, ganyan. It helps my,
It helps my legal battle. Ganun. Eh, kumikita naman ako dito sa YouTube. May pambayad naman ako ng abogado. 'Di ba? Sapat naman para mabayaran ko yung abogado ko. So, hindi ko naman kailangang humingi ng pera sa iba para doon. Ayun lang. Oh, siya, kailangan ko nang bumaba kasi bumaba na silang lahat. Ayun. Ayan. Oh, siya, sige na ha. Mag-e-end live na ako. I'm so sorry. Hindi ako makakatagal ng bonggang-bongga. Maaga-aga pa, pero ano, ayun, PRRD also said na ayaw niya actually magsalita dahil merong implication na kung high-functioning addict si BBM, di na magsasalita si PRRD. Ayun. Eh kaso nga lang hindi siya naging high-functioning addict. Kasi sa totoo lang, kung high-functioning addict si BBM, hindi mo tayo magkakaproblema eh. Feeling ko hindi yan magiging issue. Kasi may mga high-functioning addict nga. Eh ang problema, bangag talaga. Hindi talaga nagfa-function ng maayos. Yung tama niya, tamang bobo, hindi tamang matalino. Ayun. Ayun lang. Gusto mo daw ba mademanda ulit ni Maharlika? Paano ko matademanda ni Maharlika? Wala pa siya dito sa Pilipinas. Gusto po naman, ikaw naman Gosling, Bianca Gosling, tatakang potang ina mo ka, bumalik ka pa dito sa live ko, pakyo ka. Diyos ko. Hindi makakapagdemanda si Maharlika, wala siya dito sa Pilipinas, potang ina mo. Magsama kayo ni Maharlika, parehas kayong bobo. Diyos ko. Tanga kayo eh. Ito si Maharlika meron pang passage, vindicated, ganyan-ganyan. Bakla, ang vindication is ganito. Naniniwala ka kay Senator Amy. Pagkatapos, yung paniniwala mo kay Senator Amy, yun yung ginawa niya. Doon ka magkakaroon ng vindication. Pa-explain to kay Bobong Maharlika sa mga bobong followers ni Maharlika. Walang vindication si Maharlika. Bakit? Hindi nga kayo naniniwala kay Senator Amy. Sinisira nyo nga si Senator Amy noon. You're trying to dismantle her. Dinidestroy nyo nga yung pagkatao ni Senator Amy noon, mga tanga. Paano mabivindicate sa inyo? Napahiya kayo. Kasi kinaya pala niyang gawin. At the end of the day, kaya niya palang piliin yung bansa. Eh di ba, kayo nga yung sabi, blood is thicker than water, blood is thicker than water. Eh, apparently, water is thicker than blood. Pagdating kay Sen Amy. Kaya kayo mga tanga-tanga kayo na naniniwala na vindicated si Maharlika, vindicated si ganito. Mga tanga ba kayo? Galit na galit kayo kay Senator Amy, hindi kayo naniniwala sa kanya. Diyos me. Hindi kayo naniniwala sa kanya. Mga tanga, pasasas pa to si Maharlika. Ewan ko sa'yo, boba. Diyos ko. Tanga ang puto, mga dilulu, vindicated. Paano kayo mabivindicate? Ano yung initial position ninyo? Ang initial position ninyo, ayaw nyo kay Amy, galit kayo kay Amy. Napaplastikan kayo kay Amy, yun yung position nyo. Amy Marcos, proven na mali kayo. Walang vindication dun, napahiya kayo. Diyos ko. Mga tanga. Alamin nyo muna yung ibig sabihin ng vindication. Diyos ko, magkakaroon ka lang ng vindication if you believe in something and a lot of people are saying that what you believe in is not true. And then later on, you were proven correct. Ayun ang vindication, mga tanga. Pagkatapos ngayon, vindicated. Ulul! Hindi ka na lang kasi makapagsolicit. Diyos ko, mga feeling maalindog. Ang asim naman ang itsura ninyo. Ang papangit nyo naman. Paalindog-alindog pa kayo. Ulul! Diba? Kayo lang naglolokohan. Naglolokohan na merong USB. Naglolokohan na vindicated kayo. Naglolokohan na naiintindihan nyo ang rules of policy. Ewan ko sa inyo, mga tanga kayo. Mga bobo. Anyway, ayun na nga. O sige na, babay na at iniintay na nila ako sa baba. Bye!